the administration, faculty, guests, graduates, fellow proud parents, a pleasant good afternoon. It is really my pleasure to be given this opportunity to impart some stories and how I was able to survive and have fulfilled our obligation being a parent and how we managed to successfully let them finish their studies and earn a degree. To begin with, let me share to you a very short story. There was a woman who has a very nice ambition in life. Since taga-probinsya siya, pinangarap niyang paralin ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. 4 lahat ang anak niya, 3 babae at 1 lalaki. Unang pinag-aral ng ang panganay at pinakuha niya ito ng nursing. Ang nursing course before ay 6 years term pa. Doon ko nag-aral sa Dagupan City. Despite all the criticisms na ambisyosa raw siya at wala siyang perang pagpapaaral, ay hindi ito naging hadlang para sa kanya. Do you know what she said? Ang sabi niya, hayaan niyo lang ako, paaralin ko ang anak ko ito ng nursing dahil gusto kong makapunta sa Amerika. That was the term na sinabi niya. So, she went abroad. Pumunta siya ng Kuwait at naging DX for 8 years para matutusan lang ang pag-aaral ng kanyang mga anak. At in fact, pinagsasanla niya yung ibang bukid para lang matutusan ang pag-aaral ng 4 niyang anak. And you know what? Natupad ang pangarap ng butihing ina. Sa ngayon, ang 4 na anak niya ito ay puro professional. Tatlo ang nursing at 1 commerce graduate. Yung eldest daughter niya ay nasa New Jersey, USA na ngayon for 30 years. The second child, and that was me, ay 1 commerce graduate. The third child, nung una, ang kanyang kurso ay psychology. Ang sabi ng nanay ko, huwag kang magtuloy dyan. Mag-shift ka. Walang mangyayari sa'yo sa kurso mo. So bilang anak, dahil ang nanay at magulang, puro kapakanan ng anak ang iniisip niya at sa kabutihan niya, di ba? So, nag-shift ang 3 anak ng nursing. At, ayun, kahit na, nag-graduate din siya. At sa ngayon, nandun din na din siya sa New Jersey for 15 years na rin. And the last, the bunso, the only son among the children, is also a nurse. Nandun siya ngayon sa United Kingdom for 10 years na. Kaya ako ito bilang isang commerce, naiwang mag-isa sa Pilipinas. Pero nagtatrabaho rin sa isang private firm for 25 years na rin. At yung mother na nag-sacrifice for her children's education ay come and go na lang sa Amerika at sa Pilipinas at isa na siyang green card holder. Yan ang walang iba kundi ang aking butihing ina. As a parent now, ginawa ko na rin ng mag-asawa ang mga obligasyon
Kasi gusto ko ring tularan ng nanay ko na sa pagpapaaral sa aming 4 na anak niya. We see to it na since maliliit pa sila, pinasok namin sila sa mga private school. At sa ngayon, nakapagpatapos na rin ako ng 2. Yung panganay ko, inaya ko ang nanay ko, pinakuha ko rin ng nursing. Nag-graduate siya sa perpetual. The second child naman, isang lalaki, graduate na rin ng chemical engineering from Mapua. And now this time, my third child, Joanna, is on her way to her nursing degree also. Although mahirap magpaaral ng anak, tandaan niyo yan mga anak. Especially kapag nagkasabay-sabay sila, at lalo na yung course nursing. Na ang sabi nga nila, pag nursing ang anak mo, meron kang sako-sakong pera. Pero, sa awa ng Diyos, despite all the sacrifices, at pakapalan na rin ang mukha. Kasi, kaming mga nanay ninyo, kung pwedeng sama makautang, uutang kami. Puro kami loan dyan. Loan dito, loan sa SM, pag-ibig. Loan dito, loan doon. Kaya taga-London na rin kami. May mga ibang tulong din galing sa Amerika. So, nakakatulong din sa pagpapaaral ko sa kanila. At sa mga may ibang tao rin na nagtitiwala kay Joanna, pinapautang din siya ng pang-tuition. Kaya yan, sa ngayon, makakagraduate na rin siya. Sa inyo mga other graduates, isipin ninyo lagi, kaming mga magulang ninyo ay ginagawa lahat ang paraan. Sa abot ng aming makakaya, mapagtapos lang kayo. At sa mga kagaya kong magulang, hindi tayo nagkamali sa pagpapaaral sa mga anak natin ng nursing. Dahil who knows, someday, magaya rin tayo sa nanay ko na kahit ambisyosa ay natupad naman. Diba? Isipin natin, hindi lang ito obligasyon, but it is a very big sacrifice. Lastly, to their graduates, as the saying goes, this is not the end. This is just the beginning. You finish your studies, but it's not yet the success. It's just the beginning of hardship that you should conquer, because the real success will depend upon on what endeavor you will take. Congratulations and God bless you. Thank you very much, Mrs. Olivete. It is always comforting to hear the point of view of parents with regard to the graduation of their children. We all know